Okay guys, welcome back sa aking channel. Meron tayong bagong pag-uusapan ngayon. Meron tayong nakuhang mga bagong information tungkol sa latest scoop tungkol kay kanila Duterte at kanila Marcos. Okay, prayer rally daw, sabi. Prayer rally sa Davao. O nga naman, ano ba mga pinagdasal nila doon? Kahit si Digong mismo, siya na mismo nagsabi. Sino ba ang Diyos niya? Kanino siya nagdadasal? Anong religion niya? Meron ba talaga? Anyway, prayer rally na uwi sa paninira niya sa ating Presidente Marcos. Presidente ng Pilipinas. Bakit mo tinitira si Marcos ngayon? Totoo kaya na nagpapagamit ka sa China para ikaw maging presidente ngayon at palitan si Marcos? Ayun ba ang gusto ninyo? Totoo bang sinusulsulan ka ngayon ng China at tuluyang na matapos ang suporta ng Pilipinas sa US Alliance? Diba? Anong sa tingin nyo? Tingin nyo ba make sense ba ito? Mukhang nagpapagamit siya sa China. Mukha lang, hindi natin siya sa inaasahan, pero biglang-bigla bigla na lang siya naninira kay Marcos. Gumamit pa ng na drug addict daw si Marcos. Diba? Sa uli nating yung video na ginawa, explain ko doon ang aking opinion at binigay ko ang aking reaction sa kanyang mga paratang kay BBM. That doesn't make any sense talaga. Tingnan nyo na lang. Sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas, I think si Duterte, former President Duterte, siya yung sa mga nabutang presidente, siya yung pinakang naging inconsistent na president. Okay lang sila panot kasi alam natin sila President Aquino noon, yung si Noynoy Aquino, consistent siyang mahina talaga, kaya alam na natin, ni-expect na natin na palpak talaga siyang maging palpak siyang presidente, which is totoo. Yung bandang huli lang, ang nagustuhan ko lang talaga kay Aquino nung araw, kay Noynoy Aquino, yung pupush niya sa modernization ng AFP, kasi super overdue na yon. Dahil nung araw pa, kung inatupag lang nila Fidel Ramos yan, kahit yung first Aquino administration, siguro hindi tayo inapak-apakan ng China. Malakas ng armed forces ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Pinabayaan nila, nangurap sila. Ang pinakang mga naging corrupt talagang tao sa gobyerno sa Pilipinas ay yung after ng 1986. Tapos napakadali sa kanila na i-blame lahat kay Marcos Sr. ang corruption. Kasi patay na si Marcos nung araw. Kaya napakadali nila i-blame sa isang tao na patay na hindi na nakakalaban pabalik. Tapos problema pa nung panahon ni First Aquino administration, hindi niya tinuloy yung mga economic reforms ni Marcos Sr. Kaya actually yung mga ginagawang project ngayon na infrastructure projects na simula kay Digong 2016, halos lahat yung galing pa 1970s na plano pa nung 1970s. Pati yung bridge niya sa Bataan, Cavite, pati yung subway, yung mga skyways, MRT, yung mga extension ng mga LRT, lahat yan galing sa panahon pa ni Marcos, kasama sa mga economic reforms niya na i-develop yung infrastructure development sa Pilipinas at i-connect lahat ng islands sa Pilipinas na sa paggagawa ng mga tunnels and bridges. Anyway, pero ang totoo talaga, kita-kita nyo naman kung paano nila binagsak ang bansa. Sa sobrang corrupt nila at nagpasok ng mga kriminal sa bansa dahil sobrang mahina ang mga kakote nila at takot, duwag, hindi nila kinakalaban yung mga drug cartels.
nahirapan sila or hindi nila ginamit ng matino ang mga buwis ng tao, yung mga taxpayers, sinayang nila. Underutilized nga, umapak na si Duterte yung 2016 na na-realize nga nila na underutilized ang taxes ng bansa, kaya hindi masyado umunlad ng Pilipinas, napakabagal. Kaya ang daming project nung araw, di ba? Kung naalala nyo, hindi natutuloy dahil nga sa konting corruption. O alam nyo, yung corruption minsan hindi nawawala talaga, lahat ng bansa may corruption kahit sa Amerika. Kaya lang dito hindi halata kasi mayaman itong bansa, kaya yung mga tao hindi nagrereklamo. Sa Pilipinas, naghirap sila after 1986, kaya nararamdaman nila yung corruption. Anyway, balik tayo. Ito kay Duterte in 2016, naging president siya, sinuportahan ka namin, kaming mga pro Marcos. Ngayon, bumabaliktad ka ngayon, tinitira mo si Marcos ngayon, bigla-biglaan. Minsan di ka maintindihan, pero yung naging presidente ka, sinubukan ka naming intindihan ang takbo ng pag-iisip mo, yung mga pagmumura-mura mo sa mga tao, which is para sa akin, ako personally okay sa akin kasi kailangan ng Pilipinas ng iron fist na pamamahala, dahil nga dumami na yung mga loko-loko sa Pilipinas, mga corrupt, kailangan na silang pukpukin talaga. Kaya tamang-tama yung pagiging presidente ni Duterte noong 2016 at it worked. Nabawasan ng mga corrupt sa Pilipinas. Ito lang ayaw namin sa iyo. Ako, ito ang ayaw ko sa iyo kay Duterte. At I'm sure maraming mag-agree sa akin. May pagka-inconsistent ka. Ang una ka naging presidente, isa sa mga gusto mong suportahan ang pagbabago ng 1987 Constitution. Gusto mong i-push din yung charter change. At hindi lang charter change ang gusto mong baguhin, gusto mong palitan yung the whole government system. At kasama doon, kinoconsider mo mag-federalism. Tapos ngayon, nagre-reklamo ka sa mga PI na yan, na People's Initiative. Ngayon may mga nagpo-push ng charter change, tapos ngayon ayaw mo. Tapos nagre-reklamo ka, gusto mo magtawag pa ng mga military, ng siguro mga kaibigan mo, kakilala mo, mga connection mo. Ano yun? Gusto mo talaga manggulo sa Pilipinas? Anong intention mo talaga? Mukhang gusto mo yatang talagang patalsikin na yung gobyerno, magkudeta, palitan si Marcos ng isang tuta o mga tuta ng China. Kasi ayun ang lumalabas dahil alam namin na pro-China ka talaga, dati pa. Pero napansin din namin yung bandang huli ng administration mo, medyo nagre-reklamo ka, medyo na-admit mo na mahirap nga makipag-deal sa China at sa tingin mo nga baka okay ang ibalik ang may pagbati ulit sa US at ituloy ang alliance. Somewhere nakita ko yung interview mo, napanood ko tungkol doon, na inadmit mo na medyo gan nga dahil nga tinatraydo tayo ng China. Anyway, tapos ngayon ganito ka naman, pabago-bago ang isip mo. Totoo kayang paratang naman ni Marcos na gumagamit ka ng fentanyl? Kasi kung totoo yun, ngayon maintindihan ka namin, medyo madali ka naintindihan dahil nagbabago-bago yung isip mo at mukhang nag-hallucinate ka. Ganyan na nga effect ng fentanyl Kung meron kang gustong paniwalaan na isang bagay, ay yun ang pagdidiinan mo. Diba? Tulad ng video mo kahapon, yung speech mo kahapon, pinagdidiinan mo na si Marcos ay tumitira. Alam mo, kung pagtabihin kayong dalawa, pagtabihin nyo, Duterte tsaka Marcos, sa totoo lang, ewan ko lang kung sino pang tanga na maniniwala sa inyo kay Duterte. Pagtabihin nyo yung dalawa, sino mas mukhang matino magsalita? At saka sino mas consistent sa kanila magsalita at tumakbo ang isip, ang pananalita? Sino mas consistent? Sino ang mas kalmado sa kanilang dalawa? Kapon sinagot ka ni PBBM.
dahil sa paratang mo, sinagot niya yung paratang mo sa kanya. Alam mo, kung napanood mo, kayong mga tao, kung napanood nyo yung interview sa kanya bago siya lumipad papuntang Vietnam, kalmado lang si PBBM. Ayan ang confident na tao. Ayan ang totoong leader. Dapat nga magpasalamat tayo na nagkaroon tayo ng gantong klaseng leader sa Pilipinas. Isang masipag, matino, disente, magsalita, diretso mag-isip. Diba? Isipin nyo na lang. Isipin, paano kung yung isa sa mga pink lang na nanalo, baka si Lenny. Ano na kaya nangyari sa Pilipinas ngayon? Alam niya na, hindi tatagal yan. Baka nagkaroon na ng kudita talaga. Parang nangyari kay Cory Aquino dahil sobrang bobo. Diba? Aminin natin, hindi naman talaga marunong. Sorry sa yung mga supporters ng mga Aquino. Pero alam naman talaga natin, yung si Cory Aquino, wala talaga siyang alam. Kaya 7 times nagkaroon ng kudeta against sa kanyang gobyerno. Nailigtas lang siya dahil ng humingi siya ng tulong sa US. Ito naman US pinagbigyan siya. Tingnan nyo na lang. Otherwise matagal na sanang wala din si Cory Aquino. Anyway, balik tayo sa ating topic. So, pasalamat tayo. Kita nyo, si Marcos, kalmado lang siya na nagsalita. Buti na lang din, hindi siya sumagot ng, alam niyo naman ugali ng mga Marcos, mga disente, tsaka kalmado lang sila lahat. Hindi sila yung mga tulad ng iba dyan na may pag-argue lang sa'yo. Natataranta na iba, nahirapan mag-isip. Diba? So kung naisip nyo na tungkol sa speech ni Duterte kahapon during ng kanyang prayer rally, parang siniraan na rin niya yung sarili niya. Ewan ko na lang. Kasi yung image niya ngayon, sa tingin ko na yung impression ko na sa kanya talaga, lalo na nag-iba na ngayon eh. May pagka-demonyito talaga. Ewan ko bakit siya ganyan, gusto niyang magkagulo ang bansa. Ano bang gusto mo, former President Duterte? Bakit mo gustong magkagulo ngayon sa bansa? Ikaw mismo nagsasabi noon, nung naging presidente si Marcos, sabi mo sa mga taong bayan, suportahan nyo sila Marcos, ang ating presidente. Sabi mong ganun. Tapos ngayon bigla ka na lang sumabog kagabi. Ano kaya ang katotohanan? Uulitin ko sa first part ng video na to. Nagpapagamit kaya si FPRRD sa China? Ano kaya? Binabayaran kaya siya, yung mga tao niya, pati siya, para gumawa ng ganyang klaseng speech to stabilize the Marcos administration, para magkagulo sa Pilipinas, hindi umunlad, maudlot ang pagtaas na ekonomiya. Ayan yatang tinitira ng China ngayon. Most likely, like sabi ko sa isa kong video before nito, kanina, number 1 suspect ko, yung China talaga. Suspect. Wala tayong ebidensya pa, but it appears like it's China trying to do something to destabilize the Philippine government and its economy, para bawasan ang suporta, palitan ng isang pro-China na leader sa Pilipinas at bawasan ng suporta sa US alliance. Ayun nga,
Like I said earlier, kasi alam nyo na yung China, gusto talaga nilang bawian ng Taiwan dahil para sa kanila isang rebel province. Yeah, girahin nyo pero wag nyong idamay ang Pilipinas. Oh please China, wag na kayo manggulo. Okay, wag na kayo manggulo sa Pilipinas. Leave them alone, leave us alone. Diba? Kung gusto nyo manggulo lang kayo doon sa Taiwan. Huwag nyo na idamay ang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ngayon, umuunlad na, pataas ang economy. At by 2035 o 30, madedevelop na ang Pilipinas. Basta pag ang pattern ng economy ngayon ng Pilipinas tuloy-tuloy, ganyan mangyayari, most likely. Anyway, yun lang po ang aking topic sa ngayon. Marami pa akong gustong pag-usapan tungkol sa Pilipinas, sa mga developments doon. So, kung gusto nyo ang aking videos, please don't forget to like and support my channel by subscribing. Libre lang naman po ito. So, ayun lang po. Maraming salamat and thanks for watching sa uulitin ulit. God bless po sa inyo lahat.